nakikisa sa panawagan ng Marcos resign at bumaba ka na sa pwesto sapagkat hindi na babagay sa ating bansa na merong presidenteng bangag na wala sa tamang pag-iisip. Yan ay hindi galing sa kung sino-sinong Pilipino. Yan ay galing mismo sa bunganga ng kanyang kapatid na si Amy Marcos na si Bongbong Marcos ay bangag at adik. Mga buhaya, pati dito sa mga tuta, na mga ulol, na mga walang utak, itong tuta na mga kami mga Pilipino, mga kabataan nila nakikisa sa panawagan ng Marcos resign at bumaba ka na sa pwesto sapagkat hindi na babagay sa ating bansa na merong presidenteng bangag na wala sa tamang pag-iisip. Yan ay hindi galing sa kung sino-sinong Pilipino. Yan ay galing mismo sa bunganga ng kanyang kapatid na si Amy Marcos na si Bongbong Marcos ay bangag at adik. Kung bibigyan ng pagkakataon makababasa pa si Pangulo, sino sa tingin mong ipapalit? Ang dapat natin ipalit, walang iba kung hindi si VP Sara. Automatic yan, si VP Sara ang pumapalit sa kanya. At yan ay ayaw ng mga ilawan na mangyari na si VP Sara ang mga presidente. Pero hindi nila alam na sila ang gumawa sa batas na yan na pag lumaba ang isang presidente ay ang vice president ang susunod. Tapos ngayon, ipagsisigawan ng mga kaliwan na pati si Sara ay mag-resign. Bakit? Alam nila na mapuputol ang mga sungay nila pag si VP Sara na po, wala ni sana ang pwedeng mangungurakot. Nasa konstitusyon yan! Naharap niyo si Secretary John Vic Rimulya mula sa DILG. Ano yung mensahe niyo sa kanya kung gusto niya makipagkakit ng harapan? Kung gusto mo makipag-usap, John Vic Rimulya ng harapan sa taong bayan, bumaba ka dyan sa pwesto at explain mo sa taong bayan na ang amo mong bangag ay hindi bangag. At hindi maniniwala ang taong bayan dyan, John Vic Rimulya. Kung hindi siya magpapadrug test, kailangan yung magpadrug test. Hindi lang ang amo mo kung hindi pati ikaw. Pumuputi na ang buhok mo, wala ka pa rin utak. So gusto niyo sundin yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na magpapalit niya na si Pangulo. Bakit? Kung gusto nila na ang taong bayan ay maniwala pa sa kanila, kailangan nilang gawin yon para maipakita taong bayan na totoo na ang binibintang sa kanila ay hindi totoo. Nagsasagawa na yung ICI ng investigasyon sa mga anomalyong Okay, ang taong bayan walang paniniwala sa ICI. Bakit? Ang ICI, ginagawa nila ngayon ng state witness si Martin Romualdez na alam naman natin na si Martin Romualdez ay isang malaking magnanakaw at ang ICI ay isang bayad na departamento ni Bongbong Marcos na hindi maglalabas ng katotohanan. Naniniwala ba kayo na hanggang Pasko meron pang makukulong, madadagdagan pa? Sunod na yan! Sunod-sunod na yan at ang pangarap ng taong bayan ay si Bongbong Marcos ang makukulong pati si John Vic Rimulya. So sila ba yung sinasabi ng malaking isda? Yes! Si Bongbong Marcos ay isang malaking balye ng pating. Napakalaki ng mga sungay. Siya yung tulo ng mga alam nyo, kaya ko sinasabi na si Bongbong Marcos ang pinakaulo ng mga kurakot. Kaya ko sinasabi na si Bongbong Marcos ay isa sa pinakaulo ng kurakot. Dahil siya ang ba sa lahat ng project at sa lahat ng budget, si Bongbong Marcos ang pumipirmaan yan bago mapunta sa sila ng mga kurakot. May mga sinabi si Saldico na kasangkot ng Pangulo. Ito bang dapat paniwalaan ng Yes, buong bayan? dapat nating paniwalaan na si Saldico ay isa sa mga kurakot at nagdako sa putapera ng bayan. Ngayon, si Saldico lamang ang makakapagturo kung sino ang mga kasabwat at sino ang leader nila sa mga pagnanakaw. At mismo doon, si Bongbong Marcos ay sangkot sa pagnanakaw sa ating pera. So yung panawagan nyo ngayon, bumabasa ko sa Yes, yan ang panawagan namin. Kung hindi makapalambag mo mukha mo Bongbong Marcos, bumaba ka na sa pwesto dahil buong sambayan ng Pilipino ang nagsisigaw ng Marcos resign, kaya dapat ka nang bumaba sa pwesto mo. Yan, kung gusto mo na mahal mo ang taong bayan at mapaganda ang ating bansa, mas mainam na bumaba ka sa pwesto para maging peaceful ang ating bansa. Dahil nakakaya sa lahat ng mga Pilipino at nakakaya sa ibang bansa na ang ating bansa ngayon ay kurakot at ang namumuno sa atin ay wala sa tamang pag-isip. Yung ano nyo, ginagawang protest rally dito sa Recto, masusundan pa ba ito? Yes, masunod to hanggat hindi bumababa at napapakulong ang mga politikong sangkot sa anomalya. Pero hindi naman magagaya na nangyari sa September 21 protest rally na nagkaroon ng So, hindi natin yun gagayahin pero hindi natin sila mapipigilan kung kaya gagawin nila yun dahil sa tagal-tagal ng panawagan natin na bigyan ng hustisya at karapatan at may kulong mapanagot ang mga politiko hanggang ngayon wala pa rin kami nakikita. Kaya kung meron man sa mga grupo o political organization ang gumawa pa nun, hindi namin masisisi dahil yun ay galit nila at dapat lamang yan sa mga politikong magnanakaw. Salamat sir. Mula po kayo saan?
Wala ako sa Mindanao, kaya kung ang bales nasa lubong ko, yung soup pinapakain ng NBI. Ayun! Ipakita si Jan Bigrimuli andun! Si Jan Bigrimuli andun, ipakita niyo! Nakita ba kayo kanina sa kanya? Kasi nagmamahit siya kanina. Yung sinasabi niya. Hindi ko pwede makipag-usap sa isang tuta na ulol. Hindi siya bumababa. Kung gusto niya makipag-usap, dito siya bumababa. Kung gusto niya magtutukan pa kami. Yan ang Mindanao. Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Mabuhay tayo mga Pilipino! Kasi si John Vic dapat inakit nila. Hey, bos na.
kay Mindiola, like lang.